po mga kapatid. Yan. Good morning po. Pakisabi sa katabi, good morning. Sa kabila naman, baka magtampo, good morning. Yan. Is it indeed good morning? Maganda po bang inyong gising? Amen. Sino sa inyong nabalik was, hala, alas 7 na pala. No? So, it's always been an indication na excited tayo na pumunta sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? So, nire-remind po namin kayo palagi na ang start ng ating gawain ay anong oras po? Alas 8 ng umaga. Alright, so let's begin. At before we continue, ay ibibigay ko lang po ang ilang mga announcement natin. As always, lagi po ito para maalala natin to please silence your phone. Yan, paki-silent muna ang mga cellphone sapagkat makikinig tayo ng Diyos to avoid distraction, and it's also a sign of respect sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Also, get your pen and your notebook. Meron na po ba? Yan. Sabihin sa katabi, huwag kang tatamarin na magsulat. Yan. Magsusulat tayo kasi pagpapala yan para sa atin. Dinadaya ka lang ni Satanas. Sabi niya, hindi ka pagpapalain, pero ang totoo, kapag nagsusulat ka, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Also, next po, invest and invite. Yan. So, magdala po tayo ng mga mahal natin sa buhay, mga kapamilya at kaibigan sa ating church. Can I hear amen? So, korona mo po yan sa Panginoon. And also, meron pa ba? Yan, yung ating Sunday worship, online worship service is every 8 in the morning. And every Wednesday naman po is alas 6 po yan ng gabi. So, I hope na nakaka-attend kayo ng live. Mas magandang live. Pero kung hindi man, ay nakakapanood po tayo to support our multimedia team. Palakpakan naman po natin sila. Yan, mga kayo po, pag uwi nyo mamaya, uwi na kayo, kami pong sa multimedia, nire-review pa namin yung video, tsaka namin i-upload, tapos titingnan namin kung ilan na yung nanonood. Meron namang 10. Ayan. So, salamat sa mga nanonood. Pakisabi sa katabi, panoorin natin. Yan. Suporta po yan sa gawain ng Diyos para mas maraming maligtas kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Alright, handa na po ba kayo na makinig ng salita ng Diyos? Okay, so kung handa na po tayo, sabay-sabay tayong magdeklara ng isang malakas na deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Alam nyo po, sa 8 taon ng kakasigaw namin yan, marami na ang pinagpala ng Diyos sa lugar na ito. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi ang dinideklara mo, hindi lang blessed, we are super blessed para may pasobra ka sa pagbibigay mo sa iyong kapwa at sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. So let's begin our topic for the month of March is entitled, ayan po, palapakan naman po natin ang ating arts and design, The Message of the Cross. Do you get the message? Nababasa niyo po ba? Yeah, mas malinaw na siya ngayon. Amen po ba? Alright, and our lesson is entitled, next, The Power of the Cross. Sabi nga natin, the power of the cross. Sa Tagalog, ang kapangyarihan ng krus. Amen po ba? Sapagkat sa iba po, ang tingin nila sa krus ay baliwala lang, kahoy lang yan. Pero sa mga ligtas na, ito po ay kapangyarihan. Amen? Let's read this. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Everybody, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Ayaw nila. But to us who are being saved, ano daw? It is the power of God. Amen po ba? Doon po sa mga hindi ligtas, sa mga pupunta sa impyerno, ayaw kay Kristo, foolishness, kalokohan lamang ang pag-attend at paglilingkod sa Panginoon at sa kanyang krus. Amen po ba? Pero sa ating mga ligtas, ito po ay kapangyarihan. At yun po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Amen po ba? Sabihin nga po natin, power. Ang Greek word ng salitang power ay, next, dunamis. Sabihin nga natin, dunamis. Ang ibig sabihin, force, no? Puwersa. Literally or figuratively, specifically, ano daw yan? Miraculous power. So, hindi lang siya basta kapangyarihan, kundi ano daw? Mamalahimalang kapangyarihan. Hindi mo akalain. Hindi mo sukat akalain. Amen? Strength, mighty, wonderful
work. So literally, ito po ay ano? The power for performing miracles. Gusto niyo po ba ng ganong kapangyarihan? Sapagat yung iba ay mayroong ibang power, di ba? Sa kanyang armpit. No? Pero pag ikaw ay Christian na, God can give you dunamis, the power for performing miracles. Kaya kung minsan, kahit masakit ang ulo mo, ay meron kang sakit karamdaman, nilay hands mo ang sarili mo, no? Mawawala yan. Bakit? Because of the power that has given to you by our Lord Jesus Christ. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Kapag may dunamis ka or power, posible ang lahat ng imposible. Amen po mga kapatid? Amen. At kapag sinabi nating cross, syempre, it talks about the one who bear it. No? Ibig sabihin to, yung kung sino bang nagdala nito at kung sino ba ang naipako sa cross na yan. Sino nga po ba? Ang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ng Romans chapter 1 verse 16, ang ganda. For I am not ashamed of this good news. About what? About whom? Christ. It is the power of God at work. No? Kapangyarihan ng Diyos na kumikilos to those at work, saving everyone who believes, Jews first and also, Gentiles. No? Ano po bang ibig sabihin ng good news? It is the gospel. It is the good news, mabuting balita. Tungkol kanino? Kay Kristo. Amen po ba? At yung mabuting balita na yun ay the power of God at work. Amen? Kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. Amen po ba? Kasi kapag narinig mo ang mabuting balita, isang bagay ang pwede niyang gawin sa iyo. Kaya kanyang dalhin sa langit, iligtas at bigyan ng pagpapala. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Therefore, next, the wooden cross itself has no power without the power of God. Tama ba? Yung kahoy na yan, nakapiraso, wala yang kapangyarihan kung wala ang kapangyarihan ng Diyos doon sa krus na yan. Can you hear amen? Madali lang naman pagdugtungin ng dalawang kahoy, tapos mag-form ka ng cross, o kaya naman ay maghulma ka ng mga krus na iyong gustong gawin, gawa sa ginto, pilak, plastic, o kung ano man, semento. Pero yung krus ni Lord, krus ni Jesus Christ, hindi basta-basta. Sabihin sa katabi, hindi basta-basta. Bakit? It has power. Amen po ba? May kapangyarihan. Tingnan nyo po ang kapangyarihan na yan. 1 Peter chapter 2, verse 24 to 25 sa Good News Bible. Christ Himself, carried our sins in His body into the cross so that we might die to sin and live for righteousness. Look at the next line. It is by His wounds that you, including me, have been healed. Amen po mga kapatid? Dahil sa krus, inalis ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan, kaya tayo naging righteous or matuwid. Tingnan mo ang katabi mo, mukha ba yung matuwid kay Kristo? Pag tinignan mo, parang hindi naman. Pero dahil kay Kristo, binigyan niya tayo ng katuwiran. Hindi sa katawan, hindi pa sa kaluluwa, kundi saan? Sa ating born-again spirit. You get that, mga kapatid? Amen. Kaya nga po sabi diyan, dahil sa kanyang mga latay at sugat, kung iyong paniniwalaan, ikaw ay, look at that, past tense po, healed. Pinagaling ka na. Amen po ba? Hindi pagagalingin pa lang, o kaya pag-iisipan ng Diyos, sige, titingnan ko kung masipag ka, papagalingin kita. Hindi. Sabi ni Lord, sabi ng Lord sa Bible, it is by His wounds that you had been healed. Amen po mga kapatid? Si Kristo'y namatay na, siya ay muling nabuhay na maguli, siya ay nasugatan ng grabe. Kaya totoo na ang lahat ng naniniwala sa Kanya ay magaling na kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Now, what is your faith? Ano ang iyong pananampalataya? Ikaw ba'y magaling na o hindi pa? Bahala ka. Amen po mga kapatid? Kasi nakadepende ang iyong pananampalataya sa iyong kagalingan. Shout amen. Amen. Look at this. Next, the cross is the place
where all the wounds of sin are healed. Amen po ba? Sa krus po, lahat ng sakit karamdaman ay pinagaling na ng Panginoon. Ano po yon? Emotional problems. Ano yon? Guilt feeling, anxiety, depression, anger, and yung mga kahihiyan na iyong nararamdaman. The guilt and shame. Can you hear amen? So, the moment na ikaw ay tumanggap kay Kristo, hindi ka na mahihiya. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kasi minsan yung talagang gusto mo nang magtago kasi sa hiya natin. Pero dahil kay Kristo, pinagaling niya ang emotional problem natin. Amen po ba? Malaga bang emotional problem na mapagaling? Amen. Sapagkat yung iba, akala nila may sakit sila, yung pala ang sakit lang nila nandito sa isip lang. Worry sila ng worry, galit sila ng galit, kaya mga ugat nila ay nagbabarahan, kaya yun, nag-accumulate na ang mga sakit karamdaman. Are you with me? Amen po ba? At si Jesus lang ang may kayang magpagaling. Hindi yung mga psychologists, no? Mga therapists, yes, they can help. No? Napapagaling tayo, pero most of the time, hindi naman. Can you hear amen? Kasi specialty ito ng Diyos na kayang gumawa ng lahat ng imposible. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Shout amen. Kaya lumapit ka na sa doktor natin. Walang iba kundi si Dr. Jesus. Amen. Ano pa? The physical problem. Yes. Buti na lamang po may mga kaibigan tayong doktor, mga physicians, mga surgeons. Kaya nilang gamutin yung ating mga sugat. Tama ba mga kapatid? Pag may nanganganak, kaya nilang itong pagalingin. Amen po mga kapatid? Bakit? Kasi nga po, sila po ay kayang gumamot ng physical as well as ganun din po ang ating Panginoong Jesus. Amen po mga kapatid? Kayang pagalingin ng Diyos from the inside and out ang lahat ng ating mga kasalanan. Shout amen. 1 Peter 25, 2:25 sa The Message. Sabi dyan, you were lost sheep with no idea who you were or where you were going. Now, you're named and kept for good by the shepherd of your soul. Sino po yon? Walang iba kundi si Jesus. Amen? So si Jesus po, tayo ay naging lost sheep, na pariwara, naligaw, pero tayo po'y pinangalanan at inaruga, kept for good by the shepherd of our soul. Amen po ba? Ang pastol ng ating kaluluwa, walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Ang tanong ay ito, ano mo ba si Jesus? Panginoon mo ba siya o Panginoon? Ulitin ko ang tanong, ano mo ba si Jesus? Panginoon mo ba siya o Panginoon? Panginoon. Amen po ba? Pag Panginoon, naalala mo lang siya pag may kailangan ka o kaya naman may hihingin ka. Amen po ba? Lord. Pero pag masaya ang buhay, alam na ni Lord yan. Andiyan po ba kayo? So dapat Panginoon mo siya. Bakit? Luke 6:46, God's word. Why do you call me Lord? But you don't do what I tell you. No? Tatanong lang naman si Jesus, bakit? Why? Bakit Lord ang tawag mo sa akin? Bakit Panginoon ang turing mo sa akin? Hindi mo naman pala ako sinusunod. Are you with me mga kapatid? Parang sa mga magulang natin yan, Tay, magugas ka nga rito. Oh, ang sabi ng tatay, tinawag mo pa akong tatay. Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen. So, kung Lord mo si Lord, dapat siyang nasusunod. Can you hear? Amen? Amen. Again, I say this. The cross of Jesus Christ is no ordinary wooden cross. Amen po ba? Hindi siya basta kahoy lamang. Bakit? Sapagkat dito namatay, dito rin naipako ang tagapagligtas ng mundo. Can you hear? Amen? Amen po ba? Now, kung hindi naman siya doon namatay, edi kahoy nga lang talaga yan. And in reality, there is no more practical subject in the Bible other than the cross of our Lord Jesus Christ. Bakit? Sapagkat ang krus po ni Jesus Christ, it is the central to the Christian faith. Amen po ba? Ito po ang pangunahin, no, na pinag-aaralan pagka sinabing Christian or Christianity. Kaya pag may nakita po kayong church na may cross, Christian po yon. Dapat Christian yon. Can you hear? Amen? Amen po ba? Kaya tayo, meron din po tayo. So, ibig sabihin, Christian po tayo. Amen po ba mga kapatid? Ang itinataas natin, walang iba kundi sino? Si Jesus lang.
The cross also reveals the character of God. Bakit? Sapagkat yung mga naliligaw, kagaya natin dati, hindi naman natin alam may church dito, tama ba? Alam niyo po ba, nung simula namin, kubo po ito? Ha? Kubo ba ito? Yes. Pero ngayon natagpuan ka at narito ka ngayon at sumasamba, naglilingkod sa Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hinanap niya ang mga ligaw, at the same time, He also give the perfect justice. Saan? Sa mga makasalanan. Amen po ba mga kapatid? Kaya pag ayaw mo si Lord, no? Yes, mahal tayong lahat ng Diyos, pero pag tinanggihan mo si Jesus Christ, magdudusa ka sa impyerno because He is the God of justice. Can you hear amen? Amen po ba? Lagi kong sinasabi, lalo na sa mga lamay, hindi mapupunta ang isang tao sa impyerno dahil masama siya. Mapupunta lang ang isang tao sa impyerno kapag tinanggihan niya ang krus ni Kristo. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya pala pumalapa nga po ang lahat ng tumanggap kay Kristo. Sapagkat pag nakikita mo ang cross, sabi mo, Lord, salamat. Hindi ako doon pupunta sa kabila, pupunta ako sa langit. Can you hear amen? Amen. It's also tells us that if you want to grow in love for God, no? Gusto mo bang lumago sa pagmamahal? Sapagkat yun ang unang utos, di ba? The greatest commandment, love the Lord your God with all of your heart, love your neighbor as yourself. No? Kung gusto mo lumago sa Panginoon, dapat makita mo, pag tumingin ka sa krus, diyan niya ibinigay ang kanyang great love. Amen po ba? Pinakadakilang pag-ibig. Bakit? Look at that. A stranger died for us. Amen? Hindi ko kilala si Jesus nun. Pero namatay pala siya para sa akin. Wow, napakasaya naman po nun. Can you hear amen? It is the great love na ibinigay ng Diyos para sa tao. Amen po ba? Until you realize na, may tumubos pala ng aking kasalanan, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Amen po mga kapatid. Buti na lang, dinala tayo ng Diyos sa langit. Shout amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Now, if you want to grow in godliness, no? Gusto niyo bang bumait? Ba't ba tayo nagcha-church? Wala lang, gusto lang namin. No. Ang reason natin ay parang pagligo. Amen po ba? Ba't ka ba naliligo? Para bumango. Amen po ba? Para malinis. Hindi para mabasa. Tama po mga kapatid? Kaya ka nandito sa church ay para matuto tayo ng mga Christian principles for godliness, para pagiging makadiyos. And that starts from humility. Sabi mo nga humility. Yan, pag tumingin ka sa krus ni Kristo, dapat ang nakikita mo ay kapakumbabaan. Amen po ba? Bakit? Sapagkat kung hindi ka magpapakumbaba kay Kristo, hindi ka pupunta rito sa church eh. Tama ba? Kasi pag alabas mo pa lang ng bahay, nakabang, Mare, saan ka punta? Sa church? Inaasar ka na kagad. Amen po mga kapatid. Pero kung ikaw naman ay may pride, sabi mo, hindi, mamamalengke ako. Ayun na nga, namalengke na siya. Pero dahil nga may humility ka, Lord, ako'y magpapakumbaba na lang sapagkat ako'y maglilingkod naman sa iyo. Can you hear amen? And with that, you will grow in godliness. Can you hear amen? Sapagkat si Satanas po, no? Lagi niya tayong pipigilan sa kasalanan na gusto niyang ibigay sa mga tao. What is that? Pride. Opposite ng humility. Can you hear amen? Amen po ba? Magmamalaki yan. No? Pag wala ako dyan, bahala kayo. No? Andiyan po pa yung mga kapatid. And yet, napatunayan na natin na galit ang Diyos sa mga may pride o mayayabang. Can you hear amen? Amen. Honestly, kapag ang pinag-uusapan ay cross, kasi nga March ngayon, no? It is the preparation of our Lenten season, marami talagang hindi magugustuhan, lalo na ang topic na ito. It bores them to death. No? Ano na yan? Basic na basic. Yes, totoo po yan. Why? Kasi nga, hindi nila naiintindihan. Sabi ng verse kanina, it is foolishness. Aksaya lang sa oras. Amen po ba? Basahin ulit natin. 1 Corinthians 1:18. For the message of the cross is what? Foolishness to those who are perishing. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kapag may dalawang tao, pag tumingin sa cross, dalawang makikita mo dyan. Isang nagtatawa at isa namang umiiyak, lumuluha sa galak kasi iniligtas siya ng Diyos. Can you hear amen? Kaya yung mga nakapaskal sa atin dito is very intentional. May makikita ka, nagpapaalala sa iyo. Bakit tayo may mga ganon? Nagpapaalala sa iyo. Amen po mga kapatid? Bakit?
Kasi gusto natin na lagi tayong mapaalalahanan na ikaw ay iniligtas. Bakit? Sabi diyan, but to us who are being saved, it is the power of God. Amen mga kapatid? Amen. Keeping the cross of Christ central will protect you from many winds of next, false doctrine. Sabi nga natin, false doctrine. No? Bakit? Kasi hindi nila pinapaliwanag ng maayos ang doktrina ng Biblia. Amen po ba? And last week nga po, sabi ko, galit si Satanas sa krus. Bakit? Kasi nakataya na, nakalaan na, nakahanda na ang impyerno para sa kanya. Amen po ba mga kapatid? Walang tutubos kay Satanas eh. Inggit na inggit siya sa mga tao. Bakit? Sa ating mga tao may tumubos. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Pumalakpakan naman ang natutuwa. Si Satanas walang tutubos sa kanya. Impyerno talaga, diretso. Are you with me mga kapatid? Kaya ang gagawin niya ganito, pipilipitin niya ang Word of God. Sabi na, di ba sabi niya kay Eva, doon sa nung siya'y ahas, talaga bang bawal kumain? Di ba? Sabi naman ng Diyos, wag lang daw hawakan. So, minsan pinipilipit niya. And brothers and sisters, binabaliktad niya ang cross. No? Kaya nga po sa America, nung pinakita ko nakaraan, yung mga inverted cross, binabaliktad nila yung cross. Hindi sila naniniwala sa krus, ginagamit nila ang krus, pero nililibak nila ang krus ni Kristo. Amen po ba? Para mapahina ang epekto ng krus sa mga tao. Sabi nila, ganun palang gamit yan, baliktad. Hindi po. Are you with me mga kapatid? Amen. At dito lamang po nagpapatunay na dahil sa false doctrine, marami ang mapupunta sa impyerno kung sila maniniwala. Are you with me? Tingnan natin. Revelation chapter 20, verse 10. Sa impyerno po, makukulong si Satanas at dito po siya pahihirapan at lahat ng ayaw kay Jesus. The devil who deceived them was thrown into the fiery lake of sulfur where the beast and the false prophet were also thrown in Hagis. They will be tortured, Wow, day and night forever and ever. No? Doon, itatapon. Sino? Si devil, si Satan. Kasama yung beast na nanlilang sa lahat ng mga nagpatatak ng 666. And the false prophet. Sila yung mga nagtuturo ng mga false doctrine. No? Mamaya papakita ko sa inyo ang isa sa mga false doctrine na naituturo sa ating mga pagtuturo. At dapat itama natin yon. Can you hear amen? Bakit? Matindi po ang parusa. They are tortured, araw at gabi. Ano pa? Forever and ever. Grabe. Kaya buti na lamang naging Christian ka. Sabihin sa katabi, buti na lang. Christian ka na. Pumalakpak nga pang naniniwala. Lampas ka na. Diyan sa sinasabi ng Revelation 20 verse 10. Ikaw ay pupunta sa langit. Shout amen. Revelation 20 verse 12. Sabi diyan, I saw the dead, both great and small, standing before God's throne. And the books were opened, including the book of life, and the dead were judged according to the things written in the books, according to what they have done. Amen? Hinatulan sila mula sa aklat ng buhay ayon sa iyong, ginawa. Sabi sa katabi, ginawa. May ginawa na ba kayo kay Lord? Sinabi, pare, punta tayo sa church. May ginawa. Amen po ba? Next Sunday, pare, sama ka na sa akin sa church. Halika. Dinala sa church. Tanong, may ginawa na ba kayo para kay Lord? So doon kayo hahatulan. Are you with me mga kapatid? And look at that. Kahit ikaw ay mayaman, ikaw ay mahirap, ikaw ay matangkad, ikaw ay maliit, ikaw ay payat o mataba, kulot, singkit, o whatsoever, pantay-pantay ang kaluluwa ng mga tao. Amen po ba mga kapatid? Sa harap ng Diyos. Sabi diyan, both great and small. Kahapon nga po, nung kami bumibili ng snacks ni Mary, nakakita kami, ang tangkad na lalaki. Sabi na, ang tatangkad naman ng mga to. Alam nyo naman ako ang pinakamatangkad din. Sabi ko, pantay-pantay lang yan kay Lord. Anda po kayo mga kapatid. Kasi kahit malaking kahan yan, maliit ako, siya mahirap, siya pulubi, ito'y mayaman, pag tumingin si Lord, kaluluwang tinitingnan yan. Amen po mga kapatid?
Both great and small ay hahatulan sa harap ni Kristo. Kaya wag mo masyadong mamahalin ang iyong katawan. Ang iyong pahalagahan ay ang iyong kaluluwa na dapat pupunta sa langit. Shout amen. Are you with me, mga kapatid? Revelation 20, ito pa, nagpapatunay na merong impyerno. 14 to 15, everybody. The death and Hades. Sabi nga natin Hades. It is the God of the dead. Sa God's word, it is hell, impyerno. Sa God's Good News Bible, world of the dead. Sabi diyan, Hades were cast, thrown into the lake of fire, and this is ano daw? Second death. Di ba nung Wednesday, tinuro ko, born twice, die once. Pero kung born once ka lang, die twice. At this is the second death. Pag hindi ka naging born again sa iyong spirito. Are you with me? This is the second death. 15, and anyone not found written in the book of life, wherein thou? Cast into the lake of fire. Sabihin sa katabi, may impyerno. Yan, nandyan, nasa Bible, nakasulat na. Amen po ba mga kapatid? So, Satan is relentless in his attacks to undermine and prevent the cross. Galit na galit siya sa krus. Di ba, nung nakaraan, naituro ko rin sa inyo, nautakan siya ni Lord. Amen po ba? Hindi niya alam na nung mapako si Jesus, akala niya, He is finished. Sabi ni Jesus, no, it is finished. Tapos ka, hindi ako. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat mayaman ang good news o ang biyaya ng ating Panginoon. Bakit? Ayaw ni Satanas na marami ang maligtas. Gusto niya konti lang. Kaya tingnan nyo, konti lang ba tayo? Punta tayo sa mall. Mas marami ba sa mall? Mas marami. Amen po ba mga kapatid? Kaya pasalamat ka kasi nandito ka ngayon at nakikinig, nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen. Even the cult or false teaching in some way diminish the work of Christ on the cross and magnifies human ability. No? Bakit? Yung ibang mga nagtuturo, ang sinasabi nila, dapat meron kang human ability. Meron kang effort. Sabi nga natin, effort. Sapagkat yung iba, ang nagtuturo ay imbis na naligtas ka lamang sa biyaya, ang sabi nila, no, not grace alone, kundi ano daw? Grace plus work. Biyaya ng Diyos. Pero syempre, trabahuhin mo din. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Ano bang turo ng Biblia? Saan ba tayo naligtas? Sa biyaya lang o sa biyaya at paggawa? Grace alone. Ephesians chapter 2, verse 8. Look at this. For it is by God's grace that you have been, ano daw? Saved sa papaanong paraan? Through faith. Sa pananampalataya. It is not the result of your own effort, but ano daw? God's gift. So that no one can boast about it. Amen? Nakita niyo po ba yun mga kapatid? Tayo ay naligtas lang saan? Sa biyaya lamang. Sabihin natin, sa biyaya lamang. Grace alone. Amen mga kapatid? Amen po ba? Hindi sa mga gawa natin. Hindi sa effort natin. Amen po ba? Kaya sana sa mahal na araw, wala namang magpapapako dito. Tama ba? Sabi na, mabawasan mo lang kasalanan ko. No. Kayang-kaya ni Kristong mabawasan lahat ng kasalanan mo. At mawala yan at papawiin ni Kristo. Can I hear amen? You have been saved by grace through faith. Amen? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Tatanungin kita, ano ang iyong faith? Ano ang iyong pananampalataya? Nung tinanggap mo si Kristo, ikaw ba'y pupunta sa langit? Totoo ba yan? Kaya ibig sabihin nun, hindi issue sa iyo ang maglingkod sa Panginoon. Can I hear amen? Amen po ba? Kasi alam mo naman na pupunta ka sa langit. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay dadalhin ni Lord sa langit, dapat lagi ka rin pupunta sa gawain ng ating Panginoon. Magmamana ka ng buhay na walang hanggan at magmamana ka ng lahat ng nasa langit. Can I hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. At sabi ng Biblia, titira ka sa mansyon. Ngayon, nasa kubo ka, hindi masyadong fully furnished. It's okay. Pagdating natin sa langit, mansyon at ang kalsada doon ay purong puting ginto. Wow, pure gold yan. Are you with me mga kapatid? Kung yan ang iyong pananampalataya, then so be it. Ikaw ay pupunta sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Hallelujah! May mga nagtuturo about next, forgiveness of sin or pagpapatawad na
Diba? Okay lang naman na kahit wag ka nang humingi ng tawad. Ha? Sabi nila, total lahat naman eka ng ating kasalanan pinatawad na. Tama ba? Yes. Nasa Bible po ba yon? Yes. Totoo po yan. Pero ang tanong ay, kailangan pa ba nating humingi ng tawad? Kailangan pa po ba? Eh sabi, pinatawad na lahat. Eh di, huwag na tayong humingi. Pinatawad na pala, past, present, and future. Are you with me? Pero medyo deceiving po siya. Pero nasa Biblia, tama ba mga kapatid? Kailangan pa bang humingi ng tawad? Colossians 2:13-14. But you were at one time spiritually dead because of your sins and because you were Gentiles without the law. But God has now brought you to life with Christ. God, look at that. God forgave us all our sins. Sa Tagalog, ipinatawad na ng Diyos lahat ng iyong mga kasalanan. 14, He canceled the unfavorable records of our debts with its binding rules. No? Lahat ng mga kasulatan. And did away with it. How? By completely nailing it to the cross. Amen po ba mga kapatid? So lahat ng kasalanan mo, pinatawad na at ipinako na lahat sa krus ng Kalbaryo. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Yes, pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Pero, ang tinutukoy po dito na kasalanan sa verse na ito, tandaan nyo po Colossians 2:13-14, ang tinutukoy po dito ay yung first type of forgiveness. Ano po yon? It is called the judicial forgiveness. Sabihin nga natin, judicial. From the word judiciary, hukuman, husgado. Can you hear amen? Amen po ba? At ang pinatawad dito ay yung ating minanang kasalanan. Kasalanan ng buong sanlibutan. Kasalanan ni Adan at ni Eva. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Ang tawag sa iyo ay sinner, makasalanan, hindi son or daughter. Are you with me? So dito po, nang pinatawad na ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan, sabi ng Ephesians 2:8 kanina, wala ka nang gagawin. Malinaw po ba yung mga kapatid? Kasi solong ginawa ni Kristo ang pagliligtas sa iyo. Kasi kung may kaparte ka sa kaligtasan mo, delikado ka. Kasi mabait ka ngayon, baka mamaya pag natapakan ng paa mo, nagkasala ka na, hindi ka pupunta sa langit, punta sa kabila. Are you with me mga kapatid? Amen. Sabi nga natin ulit, judicial forgiveness. Amen po ba? Kompleto na po ang pagpapatawad na ito para sa mga mananampalataya kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? Pag meron kang judicial forgiveness, siguradong pupunta ka sa langit. Kung totoong tinanggap mo si Jesus. Amen po ba? Totoo po bang tinanggap nyo si Jesus? Pag tinanggihan mo naman si Lord, ang kanyang sakripisyo, brothers and sisters, wala ng Kristo, wala ng Jesus na mamamatay ulit sa krus ng Kalbaryo. Sabihin niyo po sa akin kung bakit. Si Jesus ay bugtong na anak, kaisa-isang anak. Mayroon pa bang iba? Wala na. Kaya si Jesus lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Can you hear amen? Amen po. Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. So pag tinanggihan mo si Jesus, wala nang hain para sa iyo. Hebrews chapter 7:27. He does not need to offer sacrifices every day like the other high priests. They did this for their own sins first and then for the sins of the people. But Jesus did this once for all when He sacrificed Himself. Saan daw po? On the cross. Ilang beses daw ginawa ni Kristo? Once for all. Isang beses lang. Sabi sa katabi, minsan lang. Amen po ba? Kagaya ng mga ibang high priest, yung mga paring saserdote na nag-aalay ng tupa para mapatawad ang kasalanan, taon-taon po yun. Pero si Kristo, isang beses na lang, nung siya namatay sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan ng mundo, inilagay niya sa kanyang balikad at kanyang pinatawad. Kaya ikaw ay magaling na at ligtas na. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me mga kapatid? Amen. At sabi po ng chapter 10 ng Hebrews, we have the full assurance of faith. Sabi nga natin, full assurance. Okay naman na kukuha tayo ng mga insurance, no? Para ma-secure, magkaroon ng ma-cover ang mga benefits natin pag nagpapa-ospital sa gamot o kaya nagkaroon ng accidents. Tama ba mga kapatid?
Pero mas pagtuunan natin ng pansin ay yung tinatawag na eternal security. Sabi nga natin, eternal security. Yan. Sabi ko nung Wednesday, si Anika na anak ko, panganay, hindi po yan automatic na mapupunta sa langit not unless meron siyang relasyon sa Panginoon. Are you with me mga kapatid? Pero kami nanditong magulang niya, gagabayan namin siya hanggat maaari para siya'y makatanggap kay Kristo habang siya'y lumalaki. Are you with me? Amen. So, full assurance of salvation sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Kaya kung nananampalataya ang anak ko na siya'y pupunta sa langit, sino ba naman ang tatanggi? Amen po ba? Ang Diyos na yan, na yung pinaglilingkuran ay dadalin ka sa langit. And it is eternal security. Full assurance of salvation through faith. Amen po ba? Pag niligtas ka ni Kristo, wala nang bigay-bawi, bigay-bawi. Pag ibig sabihin niligtas ka, full assurance. Langit ka. Wala nang ibang mangyayari. Langit ang pupuntahan natin. Amen po ba mga kapatid? Hebrews 10 verse 9. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place, ano po yan? The presence of God by the blood of Jesus. Kaya pag nasa church tayo, malakas ang kamay, loob natin na magtaas ng kamay. Bakit? You are confident na makalapit sa presensya ng Diyos dahil sa ano? Dugo ni Kristo. Sakripisyo niya sa krus. Are you with me mga kapatid? Amen. Sabi sa Hebrews 10, verse 26 to 27, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, ano po yung katotohanan? The good news, the gospel about Jesus, no sacrifice. Look at that. No sacrifice for sins is left. Wala na. Tinanggihan mo si Kristo, wala nang hain para sa'yo, para maligtas ka. But only a prayerful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Amen? So ang nakaharap sa iyo, nakaamba sa iyo, pag tinanggihan mo ang biyaya ni Kristo, ay nag-uumapoy, raging fire, consuming fire for the enemies of God. Pag hindi mo kilala si Kristo, kaaway ka ng Diyos. At kapag kaaway ka ng Diyos, saan ka pupunta? Langit o impyerno? Impyerno. Kasi nga, you are one of the enemies of God. Are you with me mga kapatid? Amen. So, after judicial forgiveness, ito po ang unang-una. Kasunod na po nito, yung number 2, ay ano po yon? Parental forgiveness. Sabi nga natin, parental forgiveness. From the word parental, parent, magulang. Amen po ba? Sa judicial, you are a sinner, makasalanan. Sa parental forgiveness, you are sons and daughters. Anak ka ng Diyos. Can you amen? Pumanak pa nga po ang lahat ng anak ng Diyos, naniniwala siya. Amen? Take note, hindi po mangyayari yung number 2 kung wala yung number 1. Tandaan nyo po yan. Can you amen? Amen po ba? At anong mabuting balita dahil kay Kristo? Tatanungin ko po kayo, nagkakasala pa po ba kayo? Ngayong Christian ka na ng 8 taon, nagkakasala ka pa ba? Even ako po, pastor na, nagkakasala pa rin po ako. Aamin po ako. Amen po ba mga kapatid? Yes. Nagkakasala tayo, pero merong mabuting balita or good news dahil kay Kristo. Romans chapter 5, verse 20 to 21. Here's the good news. The law was introduced in order to increase wrongdoings. Noon po, basta gumagawa ka, sumusunod ka ng batas, nag-alay ka ng tupa, ng ibon, ng bull, ng baka, pinatawad na lahat ng kasalanan mo. Ang problema ganito, yung iba nag-aalay ng pilay, ng bulag, at yung iba makapag-alay nga, hindi naman nila mahal si Lord. Nandiyan po pa yung mga patid. Kaya hindi ibig sabihin na masunurin ay mahal niya ang Diyos. Are you with me mga patid? Hindi porke nagsisimba ay mahal niya ang Diyos. Yung iba po dyan, ang tagal naman ng pastor na to, ang tagal naman. Andiyan po pa yung mga kapatid. Are you with me? Yun lang mga nagmamahal sa Panginoon ang talagang makakatagal sa kanyang gawain. Can you hear amen? Para sa mga kasalan. Nakatin ba kayo ng kasalan? Diba kapag inabot sila mga alas 10, alas 12, sinong natitira? Yung pamilya na lang. Pero yung mga nakakain na, kaya minsan ang inimbita mo lang dapat yung mga mahal mo sa buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Mahal niyo po bang Diyos? Amen. Nung binigay ang law, sumunod ka, magiging matuwid ka. Pero here's the good news. Ito po ang good news. But where sin increase,
God's grace increase much more. Amen po mga kapatid? Sabi ng kanta, my sin is great, your love is greater. Amen po ba? What a beautiful name it is. Who can separate us now? May makapaghiwalay pa ba sa iyo kay Kristo? Wala na. Mayaman ang biyaya ng Diyos. Can I hear amen? Kaysa sa kasalanan. Oh, marami kang kasalanan, hindi nakikita ni Jesus, ni Lord, ang kasalanan mo. Ang nakikita niya ay ang mayaman niyang pagmamahal sa atin. Are you with me, mga kapatid? 21. So then, just as sin ruled by means of death, so also God's grace ruled by means of ano daw? Righteousness, leading us to, eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen po ba? Nagiging matuwid ka sa harap ni Lord. At nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? Kaya kahit nagkakasala ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Ang kailangan mo lamang ay lumapit sa Diyos. So nagtanong si Pablo, Romans 6 verse 1 to 2. Itong tanong ng marami. What shall we say then? Should we continue to live in sin so that God's grace will increase? Total, pinatawad naman lahat ng kasalanan. Mamumuhay ba tayo sa kasalanan? Anong sagot? Certainly not. Amen? Sabi sa katabi, hinding-hindi. Amen? We have died to sin. Patay ka na nga sa kasalanan. How then can we go on living in it? Amen po ba mga kapatid? Amen? Pag sinabing certainly not, it's unthinkable. Of course not. Hindi Amen po ba? Pagkos mamumuhay tayo ng mayroong kabanalan. Ang kaya lamang naman pong lokohin ni Satanas ay yung mga mabababaw sa pananampalataya at mababa ang commitment sa paglilingkod. Are you with me? Why? Look at this. Because we are saved to serve. Sabi nga natin, we are saved to serve. Pag totoong ligtas, tingin po kayo sa akin, pag totoong ligtas, totoong naglilingkod. Can you hear amen? Hindi lingkod-lingkuran lang. Hindi yan mababaklas. Why? Sabi niyo ulit sa akin, bakit? Si Lord yan Amen po ba mga kapatid? He is the most important person in the world. Hindi si pastor, hindi si care leader. Nahiya ba kayo sa akin? Huwag kayo mahiya sa akin. Mas mahiya tayo sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen po ba? He is the most important person and the church is the best place for us Christian. Are you with me? Hindi mall, hindi Tagaytay, hindi Bora, hindi Disneyland. Ang pinakamagandang lugar para sa mga anak ng Diyos, lalo na paglinggo, ay ang bahay-sambahan ng Diyos. Shout amen. Are you with me? Sabi ng iba, hindi, mas maganda sa Bora. Hindi ka pa nga anak ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Anong sabi ng Colossians chapter 3, 23 to 24? Everybody, can you read with me? Whatever you do, hinto po tayo doon. Sa Tagalog, kahit anong gawin mo, magbasa ka ng Bible, mag-journal ka, kumanta ka rito, mag-akay ka, magbigay ka, lahat. Whatever you do, anong sabi? Work at it with all your heart as though you were working for the Lord and not for people. Maliwanag ba yon? Lahat ng ginagawa mo rito, hindi para kay Pastor Gani, para kay Lord. Amen po ba? Si Pastor Gani, ginaguide lang po kayo sapagkat growing mature nga tayo. Amen po mga kapatid? Para maging maayos ang ating paglilingkod sa Panginoon. Remember that the Lord will give you as a reward what He has kept for His people. Hindi ka talo Sabi sa katabi, hindi ka talo. May reward. Amen po ba? Pag naglingkod ka, may reward. Bakit? For Christ is the real master you serve. Amen po ba? Kaya pag pupunta ka sa church, si Lord yan Kaya maglilingkod ako, pupunta ako sa church. Pag-uusapan pa ba natin, linggo ngayon, magcha-church ba tayo? Hindi. Si Lord yan Amen po mga kapatid? Kung tayo po napapasiyan natin ng mga malalaking tao, ay nandun sa plaza, punta tayo, sinabi, punta tayo. Are you with me mga kapatid? How much more na ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, mapapahindian ba natin siya? Hindi po. Dapat naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. At sabi, do this, work for it as you are doing it for the Lord and not for people. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. Are you with me mga kapatid? So malinaw na po yun Amen po mga kapatid? Naglilingkod ka para sa Panginoon. Now,
Balikan natin yung tanong, kailangan pa bang humingi ng tawad? Kailangan pa po bang humingi ng tawad? Yes. Nung na-born again ka, nagkakasala ka pa ba? Oo. Ay kung nagkakasala ka, malinaw ang tanong, pwede ka pa rin humingi ng tawad. Bakit? Tingnan nyo po itong diagram natin. Ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Ano po yon? The spirit, soul, and body. Anong na-born again? The spirit. Ano po ang in process? The soul part. Amen? Pag sinabing in process, under renovation, work in progress, hindi pa tapos. Sabihin sa katabi, hindi pa tapos si Lord. Oh. Kaya minsan nagagalit pa ako eh. Bakit? Sa iyong soul, nandyan ang iyong mind, emotion, and your will. Ang iyong isip, damdamin, at ang iyong kalooban. Are you with me, mga kapatid? Tatanungin kita, nagagalit ka pa ba? Nakakaramdam ka ba ng inis? Nagkakasala ka? Amen po ba? At mamaya, ayan, yung will, nakabato ka na. Are you with me, mga kapatid? Kasi ang kaluluwa mo ay in process. And yung kaha, the body, sabi nga ng commercial, where the mind can go, the body will follow. Amen po, mga kapatid? Imagine mo, pag may sunog, yung rep na napakabigat, nabubuhat mo. Kasi sabi mo, mahal to. Kinaya ng katawan. Are you with me, mga kapatid? Kaya pag nabago ang isip, hindi ka mababaklas sa church. Kasi alam mo, pag linggo, pupunta ako sa Lord, maglilingkod ako sa Kanya, total 2-3 oras lang naman, at kapalit nito ay pagpapala sa lahat ng tunay na anak ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Amen. Are you with me, mga kapatid? Amen. So bilang mga anak ng Diyos, mayaman ang biyaya ng Diyos. Nagkakasala pa rin tayo, kaya dapat humingi tayo ng parental forgiveness. Amen po ba? Kung anak ka ng Diyos, ha? Sigurado ka bang anak ka ng Diyos? Ito ngayon ang turo ni Kristo. Matthew 6:9 sa mga anak. This then is how you should pray. Ganito ka manalangin. Ano sabi? Bungad. Our Father. Sabay-sabay nga. Our Father. Aming Ama. Sarap ano? Asan yung tatay mo? Ang aking Ama ay nasa langit. Mayaman. Are you with me, mga kapatid? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Amen. Amen po ba? Kasi anak ka na ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Amen. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. And what else? Purify. Lilinisin ka. Purify us from all unrighteousness. Grabe maglinis si Lord, no? Hinugasan ka na niya, pinurify ka pa. Alam niyo yung purifier, di ba? Linis na linis yun sa mga bote ng mga bata na dumudodo. Sterilized, purified. Amen po ba? Kaya siguradong malinis ka na. Kung ikaw ay magko-confess. Hihingi ng tawad sa Panginoon. Can you hear amen? Pag sinabing confess, you do not deny your sin. You declare it openly. You admit and declare your guilt to the public. Amen po ba, mga kapatid? So, ibig sabihin, nagkakasalang mga anak ng Diyos, kaya hihingi pa rin tayo. Yun ang tamang turo ng Biblia. Can you hear amen? Pero hindi sa mina ng kasalanan. Pakibalik natin ulit. Tingnan nyo po ito. Hindi sa mina ng kasalanan, kundi sa sa kasalanan mo bilang anak ng Diyos. Bakit? Para hindi mapalayo ang loob natin sa ating Ama sa Langit. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos. Kasi yung iba sabi, ayoko mag-church. Bakit? Parang 1 month na ako nawala. Nahihiya na. No? Pero humingi ka lang ng tawad sa Lord, patatawarin ka ba ni Jesus? Yes. At sige, pwede ka na ulit mag-church. Are you with me, mga kapatid? Amen. Same thing with our duties and responsibilities. Lahat ng problema ng tao ay nakapaloob saan? Sa kasalanan. Amen po ba? Bakit may problema? Kasi mayroong kasalanan. At ang kailangan ng kasalanan ay pagpapatawad sa lahat ng kasalanan. And that is the judicial forgiveness and that is the parental forgiveness. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba?
Yung pong parental forgiveness, minana, wala ka nang gagawin dyan, pinatawad ka na. Yung number 2 naman po yan, para lang hindi malayo ang kalooban natin, ang ating relasyon sa ating Ama sa Langit. Amen po ba? So let's move on with the power of the cross. 3 powerful things the cross of Jesus does for you. Alam niyo po, may 3 bagay na kayang gawin ang kapangyarihan ng krus sa ating mga buhay. Are you interested? Gusto niyo ba malaman? Amen. Number 1, ano po yon? The cross has the power to set men free. Ang kapangyarihan ng krus ay may kakayanan na magpalaya. Sabihin sa katabi, magpalaya. Saan tayo papalayain? Number 1, freedom from the power of sin, your captivity. Amen po ba? Ang unang pinalaya sa atin ng Panginoon ay ang tali, ang hatak ng kasalanan. Bakit? Ang tao po, hindi mo na kailangang utusan niya na magkasala. Kusa. Sabihin sa katabi, kusa. Tama ba? Yung mga anak natin, tinuturuan ba natin magsinungaling? Hindi po. Pero pag tinanong mo, nasaan yung fried chicken dito? Hindi ko alam. Pero nakita mo may buto sa bibig. Ano? Are you with me, mga kapatid? Kasi nga, it is inherent. No? It is by nature. Sin nature. And brothers and sisters, the good news is, buti na lang may church at mayroong mabuting balita ng kaligtasan, kaya tinuturuan tayo na bumait. Tinuturuan tayo ng mga Christian doctrines. Can you hear amen? Romans 6:18, you were set free from sin and became slaves of righteousness. Pinalaya na tayo saan? Sa kasalanan. Number 2, saan tayo pinalaya? Freedom from penalty of sin. Your eternity. Pag sinabing penalty, babayaran po ba? May bayad po ba yon? Meron. Hindi ka lang nagkasala at alipin, meron pang consequences, may additional na bayad. At ano po ang bayad? Eternal death. Walang hanggang kamatayan. Amen po mga kapatid? Amen. Sabi ng Romans 6:23, ano ang bayad sa kasalanan? The payment for sin is, very good, death. But the gift that God freely gives is ano daw? Everlasting life found in Christ Jesus our Lord. No? Tingnan niyo po yan. Buti na lang dumating si Kristo. Kundi, pag wala si Jesus, ubos ang lahat ng tao sapagkat lahat ay pupunta sa impyerno. Amen po ba? Amen. Maaaring hindi mo maisip kung paano nangyari na mabigat ang kasalanan ng tao, pero ang penalty po ay death sentence. Ang good news, brothers and sisters, ito, Romans 6:23, letter B. Sabi diyan, but the gift that God freely gives is ano daw? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Found in Christ Jesus our Lord. Kay Kristo lang. Amen po mga kapatid? Look at this. Pakibasa po natin. When Jesus sets you free, anong sabi? He takes away your death sentence. Masaya po ba yun, mga kapatid? Imbis na ikaw ang mamatay, ikaw ang makulong habang buhay, may ibang nagpakulong, may ibang nagbayad para sa iyo. And that is Jesus Christ. Amen po ba? So you can rejoice with your freedom, with the eternal life na ibinigay sa atin ng Panginoon. Romans 5:9, and since we have been made right, justified in God's sight by the blood of Jesus Christ, He will certainly save us from God's judgment or anger. Kaya kapag iniligtas ka ni Kristo, ito ang totoong turo ng Biblia. Siguradong ligtas ka at pupunta ka sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Yan. Hallelujah. Are you still learning? Amen. Number 3, saan tayo pinalaya? Freedom from presence of sin. Particularly the guilt and shame. No? Ang tanong na lang ay ito. Marami ka bang mga kapalpakan na nagawa sa buhay? Brothers and sisters, pinalaya ka na ni Kristo. Amen? John 8:36. So if the Son, sino yun? Jesus, makes you free, you will be truly free. Pag pinalaya ka ni Jesus, ano man ang sabihin ng tao sa iyo, hindi ka karapat-dapat, hindi ka pwede. Hindi yan totoo. Sapagkat ang katotohanan, Jesus sets you truly free. Can I hear amen? Amen po ba? Amen. Bakit?
Pag hindi mo naisip na ikaw ay pinalaya ni Kristo, that will limit your relationship, your life, your vitality. Can you hear amen? Kasi hindi ka mabubuhay ng maayos. Lagi ka nagtatago sa takot, sa hiya. Samantalang pinalaya ka na ni Kristo, kaya pwede ka na rin maglingkod sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Ang pinaka-bully sa lahat ng bully ay walang iba kundi si Satanas. Tama ba mga kapatid? Minsan tinigilan ka na ng tao, pero habang natutulog ka, may bumubulong sa'yo. Makasalanan ka, impyerno ka. Ano po yung mga kapatid? Kaya kapag ginagawa ni Satanas ito, balikan mo siya. Ito ang yung balik sa kanya. Pakibasa natin. When Satan remind you of your past, anong gagawin mo? Remind him of his future. Talo na siya at pupunta siya dun sa impyerno, dun siya pahihirapan kasama ang kanyang mga demonyo. Can you hear amen? Ang impyerno hindi para sa'yo. Sabihin sa katabi, ang impyerno hindi para sa'yo. Para yan kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Can you hear amen? Amen po ba? Yun ang ipaalala mo sa kanya. Hindi ako pupunta sa impyerno. Tinanggap ko si Kristo. Ikaw, Satanas, ang pupunta sa impyerno. Are you with me, mga kapatid? Amen. Matthew 16 verse 18. Now I say to you that you were Peter, and upon this rock I will build my church. Sabi nga natin, church. Sa Greek word ng church ay ekklesia. Hindi po itong church ang tinutukoy na building. It is the assembly of the called out ones. Meaning mga tao. Kaya pag sinabi ng Bible na church, hindi po yung building. Sapagkat noon, wala naman talagang physical na church. Amen po ba mga kapatid? Ang bumubuo ng church ay walang iba kundi ang tao. Can you hear amen? Ang Pilipinas ay nagiging Pilipinas hindi dahil sa lugar, kundi dahil sa mga Pilipino na nakatira doon. Can you hear amen? Ganon din ang church. Are you with me? Amen po ba? At anong sabi? The power of hell will not conquer it. No? Kahit ang impyerno, hindi ka kayang hatakin papunta sa impyerno. Amen po ba? Dahil ikaw ay church, ikaw ay pinili ng Diyos. Are you with me mga kapatid? The good news for you, when you have been set free by Christ, inalis niya na ang lahat ng ating kasalanan. Tingnan niyo po ito, napakagandang verse. Hebrews 8, verse 12, malapit na po tayong matapos. For I, the Lord, will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. I will, remember no more. Sa Tagalog, burado na. Sabi sa katabi, burado na. Ang hatol sa'yo, not guilty. Amen po ba? Kung meron mang isang bagay na nagagawa ang Diyos, ito'y makakalimutin siya sa mga kasalanan ng kanyang mga anak. Parang mga magulang natin. Can you hear amen? Ayan ka na naman. No? Pero sa magulang natin, pinapatawad tayo palagi. Amen po ba? Kaya sabihin sa katabi, kalimutan mo na yon. Yan. Pinatawad na ni Lord yun eh. Amen po ba? Hindi ka lang niya pinatawad, pinalaya ka pa niya. Kaya tandaan niyo po ito. Next, if you are forgiven by Jesus, anong sabi? You are forgiven completely and totally. Again, John 8:36. Everybody. So if the Son, Jesus, makes you free, anong nangyari? You will be totoong malaya, truly free. Can you hear amen? Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Kay Kristo, malaya ka na. Amen? Amen. Kaya pag tinatakot ka ni Satanas, takot ka sa dilim, takot ka sa mumo, huwag ka nang matakot. Pinalaya ka na ni Jesus. Amen? Next, number 2. Next, the power of the cross. Number 2, the cross has the power to create in me a desire for righteousness. Amen po ba? Ang tao likas sa paggawa ng masama. Sabi ko nga kanina. Amen po ba? Pero dahil sa krus de Cristo, pag nakikita natin, ito'y nagbibigay ng desire na ikaw ay maging matuwid. 1 Corinthians 1:30. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is, our righteousness, holiness, and redemption. Amen po ba? Si Kristo ang ating katuwiran, ang ating righteousness. So anong ibig sabihin? Tingin po kayo sa akin. Kung si Kristo ang ating katuwiran, pantay-pantay ang katuwiran ng lahat ng anak ng Diyos. Can you hear amen?
Hindi porke pastor ako, mas mataas ang katuwiran ko. Hindi. Dahil ang tinanggap kong katuwiran ay ang katuwiran din ni Kristo, kagaya ninyo. Can I amen? So, anong ibig sabihin nito? Pantay-pantay tayo kay Kristo. In application, dahil nga pantay tayong lahat sa mata ni Jesus, pwede mo nang ipag-pray ang sarili mo at gagaling ka. Can I amen? Amen po ba? Huwag mo nang hintayin si pastor o mga elder na sinasabi ng Biblia. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay matuwid, gagaling ka. Let me show you the proof. James chapter 5 verse 16, last 3 verses. James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Gagaling ka. Bakit? The prayer of a righteous man is powerful and effective. Ang tinutukoy na righteous man dito, hindi si pastor. Hindi lang siya. Ikaw at ako. Can I amen? Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, ang katuwiran natin, 1 Corinthians 1:30, ay walang iba kundi si Jesus. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ephesians 2:10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so that, we can do the good things He planned for us long ago. Tingnan niyo po yan, ha? Iniligtas ka ng Diyos, may plano siya eh. Ano yon? Hindi gagawa ng masama. Ha? Hindi uupo lang sa church. Hindi po yon. Ano po yon? To do good things. And what is that good things? Share the good news of Jesus Christ. Can I amen? Kayo ba'y masayang ligtas kayo? Amen. Yung mga kapamilya nyo, ligtas? Amen. Nanay mo, ligtas? Tatay mo, ate mo, kapatid mo, insan, lolo, lola. Ligtas ba sila? Kung hindi pa, do the good things na ipinlano ng Diyos dahil iniligtas ka niya. Can I amen? Amen. Sige, palapakan po natin ang Diyos na buhay. And finally, dito na po ako magtatapos. Number 3, the cross has the power to convince me that I am loved. Totoo po yun, diba? Habang lumalaki ang tao, nararanasan niya na siya ay pasama ng pasama, siya ay gumagawa ng maraming mga problema, hindi mo mapigil na magmura, magsinungaling o magalit, at habang tumatanda ang tao, feeling niya, nilalayuan siya ng Diyos. Tama ba mga palit? Minsan nararanasan natin yon. Pero kapag tumingin ka sa krus ni Kristo, ito'y nagpapaalala na merong nagmamahal sa iyo. Tama ba mga palit? Amen po ba? Ito'y walang iba kundi sino? Ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Yung iba, pag sinabi lang, wala ka ng pag-asa. Yung buhay mo, wala nang mararating. Pero, pag binasa mo ang Biblia, may magsasabi sa'yo, anak, okay lang yan. Ang mahalaga, mahal kita, and I care for you. Can I hear amen? Amen. John 3:16-17, last 2 verses. For God loved the world so much, everybody, that He gave His only Son, sino yan? Jesus, so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life. Mahal ka ng Diyos. Last verse, Romans 5 verse 8, everybody. But God has shown us how much He loved us. It is while we were still sinners, ano nangyari? That Christ died for us. Amen? Mabuti po bang Diyos? Sige, tayo po tayong lahat. Nung makasalanan ka pa, sabi ng Romans 5:8, namatay na siya para sa iyo. Amen po ba? So how much more na ngayon ay nagsisimba ka na, anak ka na ng Diyos, at sa pagkakataong ito, brothers and sisters, mas mahal na mahal na mahal na mahal ka na ni Lord. Amen po ba? Feeling mo walang nagmamahal sa'yo? Meron. Ito'y walang iba kundi ang ating mapagmahal na Ama at ang ating Panginoong Jesus. Can I hear amen? Again, Romans 5:8, but God has shown us how much He loved us. It is while we were still sinners, Christ died for us. So what is our Macarius challenge? Pakibasa natin. Let the power of the cross change you completely. Isa pa po't malakas. Let the power of the cross change you completely. Are you ready to be changed? Let us pray. Father, kami po'y naniniwala na mayroong kapangyarihan ang krus na aming sinasampalatayanan.
Sapagkat dito ka namatay, Panginoon. Dito mo ibinigay ang iyong buhay, ang iyong sakripisyo, para lamang sa iyong mga anak. And yet, Lord, maraming mga tao ang hindi po aware, hindi nila alam that a stranger died for us. Merong isang mama na namatay sa aming pwesto. Kinuha ang aming kaparusahan at binayaran ito ng kamatayan. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw yun na gumawa nito para sa amin. Kaya naman, Ama, every time na titingin kami sa krus, pagpupunta kami sa loob ng church, lagi naming maaalala ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. At kung alam namin na mahal mo kami, that will change our lives completely forever. Sapagkat hindi na kami manghihinawang maglingkod. Hindi na kami manghihinawa na magbigay. Hindi kami manghihinawa na magdala ng kaluluwa. Hindi kami manghihinawa na magturo ng iyong mga salita. Kasi mahal na mahal mo kami at iniligtas mo kami sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. And the best part of that, you brought us into heaven. We are heaven bound and we are heirs of the throne, kagaya ni Kristo. Kami ay mga anak mo, Panginoon. Kaya naman, Ama, salamat po for this wonderful opportunity. Sa dami ng tao dito sa San Luis, sa Pampanga, narito ang iyong mga piling-piling anak na tunay mong minamahal. Kaya Ama, maingat po namin na ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Let the power of the cross change you completely. To God be the glory. Palapakan po natin ang Panginoon. Are you blessed? Super. Tayo po'y dumako sa ating pagbibigay.